Binibining Zhong Xixi, para sa iyong ikasiyam na putsyam na beses ng pagkapanalo sa art exhibition, ano po ang iyong sikreto sa pagtanggap ng parangal na ito? Lahat ng mga painting na narito ay hindi niya gawa. Ale, meron ka bang ebidensya para dyan? Ano po ang inyong relasyon kay Zhong Xixi? Sino ba talaga ang gumuhit sa mga ito? Ang bawat painting ni Zhong Xixi ay personal kong ipininta. Isa siyang magnanakaw. Yu Qingge, anong ginagawa mo? Sobra mo akong binigo. Binibining Zhong Xixi, para sa iyong ikasiyam na putsyam na beses na pagkapanalo sa art exhibition, maaari mo bang sabihin kung ano ang sikreto mo? Qingge, Okay ka lang ba? Puso lamang ang Puso ginamit lamang ko sa ang ginamit paglikha. ko dahil po kay Ayan, nabigyan ako ng pagkakataon na ipakita ang talento ko. Kung wala siya, wala ang kilalang Zhong Xixi ngayon. Qingge, ang relasyon namin ni Xixi ay tungkol lamang sa trabaho. Huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano. Naintindihan ko. Sabi ni Xiao Wu ay hindi mabuti ang iyong pakiramdam. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Ang sabi ng doktor tungkol sa kamay ko. Qingge, kailangan ni Xixi ng sikat na pangalan sa pagbalik niya ng bansa. Tulungan mo pa siya sa pagpinta ng ilang piraso. Ayan, hindi na muling makakapinta pa ang mga kamay ko. Gusto ko na rin na tapusin na itong lahat agad. Magtiis ka pa ng kaunti. Sagutin mo na. Ayan, dahil sa'yo, nanalo na naman ako ng award. Kailan ka ba pupunta rito? Huwag ka nang umalis mamayang gabi. Ayan, halika na. Hinihintay ka na ng lahat para mag-celebrate. Sige, naintindihan ko. Pupunta na ako dyan mamaya. Qingge, may inihandang celebration dinner ang Xixi. Mauuna na muna ako. Magpahinga ka ng mabuti. Gumagawa lang ako ng may pagmamahal. At dahil din kay Ayan, kaya nabigyan ako ng pagkakataon na ipakita ang talent ko. Kung wala siya, hindi magiging ganito ang kasalukuyang Zhong Xixi. Miss Yu, hindi mo na pwedeng pilitin ang kamay mo. Ang fluid sa bone marrow ng kanan mong kamay ay seryoso na. Kung hindi ka pa magpapatreatment sa Yon City, ay hinding-hindi na yan gagaling. Dr. Lee, gaano na lang katagal ang natitirang oras? Pinakamatagal na ang 5 araw. Kung hindi iyan magagamot sa loob ng 5 araw, hindi ka na kailanman makakapagpinta. Zhou Shengyan, kung kailangang pumili sa pagitan ng pag-ibig at ng mga pangarap, ano ba ang dapat kong piliin? Dating kinikilala bilang gintong kanang kamay ni Picasso. Ngayon ba ay talaga namang wala na itong natitirang lakas? Kaya ko ba talagang tanggapin na hindi na ako makakahawak ng brush para magpinta? Qingge? Dito sa harap ng buong mundo, sumusumpa ako. Panghabang buhay na si Yu Qingge lang ang mamahalin ko, hahayaan kitang magpinta ng panatag ang loob. At hindi kita hahayaang masaktan kahit kaunti. Pakasalan mo ako. Nagpo-propose ba siya? Live ito sa buong internet. Ang garbo ng paghahanda. Hindi lang siya mayaman. Pogi na, ang sweet pa, gusto ko ring magpakasal. Siya kaya ang pinakamayamang tao sa Shanghai. Masyado siyang mataas para sa'yo. Ang pag-iibigan nilang dalawa ay itinuturing na love story of the century. Ayan, ang sumpa mong panghabang buhay. Bakit wala pang 3 taon ang kasal natin ay nagbago na agad? Madam, oras na para sa ineksyon mo. Ito ang bagong nireseta ni Dr. Lee na malakas na painkiller. Ang kanan mong kamay, hindi na pwedeng magpatuloy ng ganito. Hina ng hina ang talab ng gamot. Mas mabuting pumunta ka na agad
sa Yun City. Maghihintay pa muna ako. Kapag pumunta ako sa Yun City, tuluyan na akong malalayo kay Ayan. Ang 7 taon naming relasyon, paano ko iyon basta-basta susukuan? Chingge? Chingge, naisip mo na ba kung anong ipipinta mo para sa Sishi ngayon? Ayan, talagang hindi na makakapagpinta ang kamay ko. Yu Chingge, kailan ka pa naging ganyan kadelikada? Ngayon, kahit ang magpinta ng isa para sa Sixi, ay ayaw mo na. Napakaarte ko. Para kay Zhong Sixi ay gumuhit na ako ng 79 na mga larawan. Ano ba talaga ang tingin niyo sa akin? Chingge, mali ang ginawa ko kanina. Huwag mo na iyong isipin. Ayan. Ayan. Masyadong maraming nalanghap na laso ng pasyente. Nasira ang kanyang lalamunan at daanan ng hangin. Posibleng hindi na ito gumaling habang buhay. Ayan. Ayan. Guguhit ako. Sige, guguhit na ako. Pasensya na, kasalanan ko ito. Naging masyado lang busy sa kumpanya nitong mga nakaraang araw. Diyan sa balikat mo, Ang kaisa-isang mahal ko sa buhay. Ginawa ko ito para sa iyo. ang bulaklak na nasa harap mo ay hinding-hindi kailanman papantay sa buwan sa kalangitan. Ayan. Binigo mo ako. Para sa ating anibersaryo bukas, naayos ko na ang lahat. Siguradong mabibigyan kita ng isang napakalaking sorpresa. Ayan. Pagod na ako. Kung pagod ka na, magpahinga ka na ng mabuti. Nakatulog na siya. Papunta na ako diyan para makita ka. Bumibilis na ang epekto ng gamot sa sakit. Chingge, handa ka na ba? Sandali na lang. Chingge, napakaganda mo ngayon. Nag-reserve ako sa restaurant. May gusto ka bang kainin? Ipapaasikaso ko sa kanila. Bahala ka na. Dapat siguro mga pagkain hindi masyadong malasa para mas maganda para sa bata. Sige. May emergency ba sa kumpanya nyo? Sagutin mo muna yan, okay lang ako. Para sa atin lang ang araw na ito, walang dapat na makaabala sa atin. Ika-7 anibersaryo natin ngayon. Tuwing balak ko ng sumuko, ginagamit mo ang iyong kabutihan at pagmamahal para piliin kita paulit-ulit, nalunukin ang lahat ng hinanakit at maniwala sa iyo. Mula sa Z-House, ang disenyo ni Zhong Sixi. Dati naman hindi mo pinapansin ang mga simpleng brand na ganito. Nakakasawa na ang mga lumang brand. Mabuting subukan din ang bago. Siguro hindi lang ito tungkol sa gamit, pati na rin sa tao. Yan, sabi nila parang isang sumpa ang ika-7 taon ng pagsasama. Walang katotohanan ng sumpang yan. Chingge, gaano man katagal ang lumipas? Ikaw lang ang nag-iisa kong mahal. Ayan, tignan mo, yan ang maliit na tindahan 4 na taon na ang nakakalipas. Halika, pasok tayo sa loob. Ayan, tingnan mo, napakalaki ng kaibahan ng disenyong ito. Ayan.
Narito si Sishi para mag-art exhibit. Kaya naman sakto ang pagkikita natin. Chinga. Buntis ako. Medyo hindi ako makabalanse. Ayan, alalayan mo ako. Hindi ka naman siguro magagalit, di ba? Hindi. Mr. Zhu, ang painting na donasyon niyo po ng asawa niyo ay mananatili po habang buhay sa sentro ng aming exhibit. Chinge. Ito ang unang beses na nag-art exhibit si Shishi at may kulang pang painting. Sinabi na niya na ito na ang huling pagkakataon. Miss, isang buong araw na po kayong hindi kumakain. Kumain na po muna kayo, miss. Wala nang oras. Kakain ako pagkatapos ko itong ipinta. Miss, anong nangyayari sa inyo? Miss. Kung kayo ni Zhong Sixi ang mag-asawa, sino naman ako? Sino ang nagutos na isulat iyan? Sabay lang kaming nag-donate ng painting. Siguradong ito ay pagkakamali lang ng mga staff. Dahil mali ito, itama na natin ito agad. Sabihin mo sa tagapamahala kung sino talaga ang pintor ng obra na ito. Bakit hindi ka makapagsalita? Sige. Ako na ang magsasabi. Tama na. Yu Chinge, inaamin ko na ikaw ang nagpinta nito, pero simula sa araw na ito, hindi na. Miss Zhong Shishi, magdodonate ako sa gallery niyo ng $1,000,000. Muli, salamat po sa inyo sa pagpapagamit ng pwesto para sa art exhibit niya. Yu Chinge, anong nangyayari sa'yo? Chinge? Chinge. Ayan. Nagmamadali si Ixi. Tapusin mo muna ang pagguhit bago ka umalis. Ako? Ayan. Ang anak ko. Ayan. Tulungan mo ako. Iligtas mo ang anak ko. Pakisuyo. Iligtas mo ang anak ko. Chinge? Tulungan niyo po ang anak ko. Chinge? Ayan. Hindi mo ba gusto ang anak na ito? Ano bang pinagsasabi mo? Kumalam ka muna. Eto. Uminom ka muna ng tubig. Ayan. 3 taon na. Hindi madali ang magkaroon ng batang ito. Alam ko. Kukuha ako ng pinakamahusay na doktor para alagaan ka. Apat na araw na lang hanggang sa huling palugit ng gamutan. Kung pupunta tayo sa Yun City, kailan ko pa kaya maiuuwi ang bata para makita ang kanyang ama? Mr. Zhao, Ihanda mo ang gamot. kapag nawalan muli ng anak ang ginang, hindi na po siya magkakaroon muli. Wala akong pakialam. Isang swerte sa buhay ko na mayroon akong ikaw.
Wala ka namang trabaho ngayon, kaya ang tanging tungkulin mo ay ang magkaanak. Ano naman ang ipinagmamayabang mo? Kung hindi lang dahil sa anak ko na gustong-gusto kang pakasalan, marahil ay nagtatakbuhan na ang mga apo ko rito. Burahin mo na yan agad. Ma, patawad po. Ma, huwag niyo naman pong pagsalitaan ng ganyan si Chingge. Pareho naming inaasahan ng batang ito. Magpahinga ka ng mabuti. May gagawin pa ako sa kumpanya. Aalis na muna ako. Baby, hihintayin kita sa dating tagpuan. Magpahinga ka na ng maaga, gabi na rin kasi. Chingge, bakit ka napatawag ng biglaan? Malakas ang ulan sa labas. Nag-aalala lang ako sa iyo. Huwag ka nang maghintay, malamig ang panahon. Kapag natapos ko na ang mga dokumentong ito, uuwi na rin ako. Ayan. Sino yan? Sige, matutulog na po ako muna. Naghanda ako ng sabaw sa bahay. Tandaan mong uminom pag uwi mo. Ayan. Anong nangyari? Ayan. Ayan! Ipinangako mo sa akin na mamahalin mo ako habang buhay. Totoo pa ba iyon? Chingge, ayos ka lang ba? Chingge? Chingge, gumising ka, gumising ka. Ayan. Hindi masyadong maganda ang itsura mo nitong mga nakaraang araw. Punta tayo sa center para sa pagbubuntis para magpatingin. Mrs. Zhao, malusog ang bata sa ngayon, pero medyo anemic po kayo. Kailangang ingatan ang inyong nutrisyon. Anak, sa pagkakataong ito, poprotektahan ka ng mabuti ni Mommy? Kamusta ang bata? Maaayos ang lahat sa anak ko. Doktora, salamat po sa inyong tulong. Ay, oo nga pala. Mr. Zhao, dumating na yung in-order nyo na lotion para sa mga buntis noong nakaraang buwan. Sabi niyo po noon na naging maganda ang epekto nito kay Mrs. Gusto niyo po bang kumuha pa ng dagdag? Kailan ko ginamit iyan? Noong nakaraang buwan. Kaya pala alam mo ang tungkol sa pribadong center na ito para sa mga buntis. Dahil pala kay Zhong Xixi. Maganda ang mga produkto rito. Pinagamit ko ito dati kay Xixi ng ilang beses. Huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano. Nagugutom ka ba? Kumain ka muna kahit kaunti. Ayan. Nakalimutan mo na ba? May allergy ako sa mangga. Pasensya na. Akala ko ay papaya ito. Ipapapalit ko ito para sa iyo. Huwag na. Wala talaga akong gana. Sige, ihilutin ko na lang ang likod mo. Nabalitaan ko na ang mga buntis ay nangangalay kapag matagal na nakaupo. Ayan. Sino ang nagsabi sa iyo na nangangalay ang likod kapag buntis? Sino ba ang hinilot mo dati kaya mukhang sanay na sanay ka na? Umuwi na tayo. Bakit narito sina Papa at Mama? Noong una pa man, hindi na dapat hinayaan si Ayan na pakasalan ang malas na babaeng iyan. Halika rito. Halika, maupo ka. Naantala ng husto. Pinaghintay tuloy si Sixie. Dapat kang magpahinga dahil buntis ka. Sino ang nagsabi sa iyong pumunta ka rito? Gusto lang kitang makita. Kasama ko naman si Tito Tita. Huwag kang mag-alala. Bakit nakatulala ka pa riyan? Ipagtimpla mo kami ng tsaa. Hindi mo ba nakikita na nauuhaw si Sixie? Napakatanga talaga. Maging pagtitimpla ng tsaa ay hindi magawa ng maayos. Paano kung mapahamak si Sixi?
Gamutin ang sugat ng ginang. Napakabuti po ni Sir sa kanyang asawa, maliit na sugat lang ay masyado na siyang nag-aalala. Sisi, dahil may karanasan ka, manatili ka rito sa mga susunod na araw at tulungan si tita na turuan si Chinge kung paano alagaan ang bata sa kanyang sinapupunan. Mama, wag na po. Chinge, mabuti na rin ang ganito para may kasama kayo at mabantayan ang isa't isa. Ayan. Hindi ba't nangako ka na ang tanging bata na gusto mo ay ang sa atin? Ayan. Hindi ba't nangako ka na anak ko lang ang gusto mo? Hindi ko rin inakalang mabubuntis siya muli. Huwag kang mag-alala. Kung ano ang ipinangako ko sa iyo, gagawin ko iyon. Chinge, dito, ipinapahayag ko sa buong mundo na ikaw lang ang mamahalin ko habang buhay, Yu Chinge. Hahayaan kitang makalikha ng payapa at hindi ko hahayaang masaktan ka kahit konti. Pakasalan mo ako. Alas 12 na. Maligayang kaarawan kay Chinge. Narinig ko, pupunta ka raw sa Yun City para ipagamot ang kanang kamay mo. Sobrang mahal ka ni Zhou Shengyan. Siguradong sasama siya sa iyo, di ba? Maligayang kaarawan, Chinge. Magpapalit lang ako ng damit. Ang habambuhay na pag-ibig ay isinulat ko para sa iyo. Amor de ma vie. Chinge, bakit ang aga pa ay nakatitig ka na sa akin? Anong problema? Maaaring nagkamali ng pag-unawa si Chinge dahil sa akin. Aalis na lang ako. Huwag na kayong mag-away dahil sa akin. Chinge? Akala lang ni Sixi ay maganda ito. Huwag mo na itong lagyan ng kahulugan. Mr. Zhao, nandito po ako para suriin ang asawa niyo. Mamaya ko na ihahatid pa uwi si Sishi. Suriin niyo muna siya. Masyadong mahina ang katawan ni Madam. Delikado para sa kanya ang magkaroon ng anak. Chinge, kung masyadong mapanganib, huwag na muna. Kahit wala tayong anak, hindi magbabago ang ating samahan. Gusto ko siyang ituloy. Doktor, tulungan niyo po akong makahanap ng paraan. Sige po, Madam. Gagawin ko po ang makakaya ko. Mr. Zhao, kapag nawala pa ang bata sa pagkakataong ito, si Madam ay tuluyan ng hindi na muling magkakaroon ng anak. Talaga bang gagamit tayo ng pampawala sa bata? Huwag ka ng madaming sinasabi. Gawin mo ang iniutos ko. Sakay! Ihanda mo na ang gamot.
Madam, ito ang gamot para sa bata. Hindi niyo po ito maaaring inumin? Ito ay gamot para mawala ang bata. Miss, huwag po ninyong inumin. Pampalaglag iyan ng bata. Sino ang nagutos sa iyo na gawin ito? Magsalita ka! Kapag may nangyaring hindi maganda rito, alam mo ang mangyayari sa iyo. Si matandang ginang po ang nag-utos sa akin na gawin ito. Sige, naintindihan ko na. Maaari na kayong lumabas. Chingge, tungkol sa bagay na ito, pananagutan ko ito sa iyo. Magpahinga ka muna ng mabuti. Mismo kong nakita, ang asawa mo ang nag-utos nito. Maaari ka nang lumabas. Zhao Shengyan, nangako ka sa akin. Natutulungan mo akong protektahan ang batang ito. Bakit parang ang tamlay mo? Zhao Shengyan, parang wala na akong lakas na panatilihin ka. Ayan, samahan mo ako sa Yun City bukas. Ang kamay ko. Ayan. Masakit po ang tiyan ko. May problema ba sa baby? Pwede mo ba akong dalhin sa ospital? Bakit nandito pa si Zhong Shixi? Bakit hindi siya tumawag ng 911 kung masakit ang tiyan niya? Ayan, kaarawan ko ngayon. Nangako kang sasamahan mo ako sa buong araw. Kailangan mo ba talagang makipagkumpetensya kay Sixi sa lahat ng bagay? Yu Chingge, bakit napakaselosa mo? Miss Yu, bukas na ang huling araw ng palugit para sa iyong paggamot. Nakapag-desisyon ka na ba? Ayan. Mabuti na lang at ligtas ang baby natin. Pero nag-aalala pa rin ako. Baka sa susunod si Yu Chingge ay gamitin ang bata para apihin ako. Huwag kang mag-alala, hahanap ako ng ibang pagkakataon. Siguradong hindi matutuloy ang batang iyon. Baby, kahit hindi ka gusto ng tatay mo, ayos lang. Poprotektahan ka ni Mommy. Tulungan mo akong bumili ng tiket papuntang Yun City. Yu Chingge, ang kapal talaga ng mukha mo. May mukha ka pang ipakita rito. Kapag pinanganak na ang anak ko, sa mga Joe, sino ang hindi magkakandara pa sa akin? Magmumukha ka lang aso na naghihintay ng limos sa amo. Alam ng buong lungsod na ako ang pinakamamahal na asawa ni Ayan. Ginawa lang iyon ni Ayan para pagselosin ako. Palabas lang iyon para sa ibang tao. Ikaw lang itong tangang naniwala. Hindi mo pangalan ang nasa painting. Hindi pinayagang isilang ang anak mo. At pati ang pagmamahal ni Ayan ay pagpapanggap lang. Paano mo pa nasisikmurang? Sabihing asawa ka niya. Yu Chingge, gusto mo ba akong saktan? Anong ginawa mo kay Sixi? Ayan, nagkamali lang ako kaya nasagi ko iyan. Huwag mong sisihin si ate. Yu Chingge, magsalita ka. Wala akong ginawa. Sugat. Nasaktan siya. May sugat siya. Kapag may nangyaring masama kay Sixi, hindi kita mapapatawad. Hindi mo ba talaga ako magawang paniwalaan kahit minsan lang? Umalis ka riyan.
Ang mga gamit na ito, tulungan niyo akong ipamigay na lang. Dapat ay magkatuwang ang mag-asawa. Maaayos din ang inyong pag-aaway, wala namang problemang hindi nalulutas, di ba? Hindi na namin maibabalik ang dati. Kung makakapagbigay ito sa iyo ng kaligayahan, kunin mo na ito. Po, Pasensya na, sumobra ang inasal ko kanina. Mamayang gabi, nagpa-reserve ako sa restaurant ng Genting para pambawi sa ating pampitong anibersaryo. Malamig na ang tubig. Ipapapalik ko ang baso mo. Medyo maputla ka yata. Gusto mo bang maghanap ako ng doktor para maalagaan ka? Ayos lang po ako. Sanay na po ako. Bakit hindi mo suot ang singsing mo ngayon? Nakalimutan ko pong isuot pagkatapos maligo. Joe Shengyan, akala ko kung isusuko ko ang mga pangarap ko sa sining, ay makakasama na kita habang buhay. Sigurado ka bang tatanggihan mo ang imbitasyon sa trabaho mula sa Royal Academy of Fine Arts sa Pransiya para lamang magpakasal? Hindi naman kailangang pumili sa dalawang iyan. Masyadong mataas ang posisyon ni Shengyan, hindi na siya pinapayagang mangibang bansa, kaya hindi ako pwedeng lumayo sa kanya. At saka, sa tabi niya, mas panatag akong makakapagpinta. Kinge? Napaso ang kamay ni Sishi. Ibigay mo na sa kanya ang pintang ito para maisali niya sa kompetisyon. Nandito naman ako para sa'yo. Hindi mo na kailangang sumali sa mga ganyan. Miss Yu, mayroon na lamang pong 2 oras bago ang flight nyo. Pero sa bawat pagkakataon, maging noong Valentine's Day, anibersaryo, o kahit noong bagong taon, isang tawag lang ni Zhong Zishi, umaalis ka na agad. Maging ang aking mga obra at pangarap ay ibinigay mo na rin sa kanya. Ano ba talaga ako sa'yo? Kulang pa ng isang painting ang exhibition ni Shikshi. Tulungan mo siyang iguhit? Ang isa pa? At maaari ba? Tulungan mo na si Shikshi sa huling pagkakataon. Sige na, pakiusap. 100 na. Ano? Hindi na kayang magpinta ng kamay ko. Kapag nagpinta pa ako ng isa, baka tuluyan ng... Huwag kang gumawa ng gulo. Nagdadalang tao na si Shikshi, hindi siya pwedeng humawak ng pintura. Pero nagdadalang tao rin ako. Alam ko, ang dinadala ni Zhong Zishi ay anak din ni Pamilya Zhou. Makikipagdiborsyo ako sa'yo. Ibibigay ko na sa kanya ang posisyon bilang asawa mo. Hindi ko na rin babawiin ang mga paintings na iyon. Ang tanging gusto ko lang ay ang anak ko. Yu Qingge, sinong nagbigay sa iyo ng pahintulot na lumayo sa tabi ko? Zhou Shengyan, pakawalan mo na ako. Hinding-hindi mangyayari yan. Dito ka lang sa tabi ko habang buhay. Maging Mrs. Zuko at maging tagapinta ni Sishi. Magpinta ka. Ang anak ko. Ang anak ko. Ang anak ko.
Nagsusumamo ako sa'yo. Iligtas mo ang anak ko. Ayan. Magpipinta ako. Sige, magpipinta na ako. Nagmamakaawa ako. Dalhin mo ako sa ospital. Pakiusap. Iligtas mo ang anak ko. Ayan. Ayan. Kahit ano pa ang gawin mo, mawawala rin naman ang batang iyan. Pagkatapos mong magpinta, dadalhin na kita sa ospital. Miss Yu, huwag ka na masyadong malungkot. Basta't magpapagaling ka lang, magkakaanak ka pang muli. Sa ngayon, ang pinaka-importante ay ang kanang kamay mo. Lumampas na kasi ito sa pinakamainam na panahon para magamot. Wala nang susunod pa. Hindi na ako muling magkakaanak pa. Bakit ba napakautoy ko? Kahit ang sarili kong kamay ay hindi ko na iligtas, tapos nangarap pa akong dalhin ang baby ko sa Yunsit. Binibining Zhong, isang obra maestra ang inyong ipininta. Binibining Zhong, maari po ba naming malaman kung saan nanggaling ang inspirasyon para sa gawang ito? Ito ay dahil sa pagmamahal ko para sa baby sa aking sinapupunan. Si Sixi ay palagi namang mahusay na artista at magiging mabuting ina rin siya pagdating ng panahon. Handa na ba, Ayan? Handa na. Ayan, napakabait mo talaga. Ang aking asawa, ang pinakamagaling na pintor, kaya natural lamang na magkaroon siya ng mas malaki at mas magandang studio. Nangako ako sa iyo na hahayaan kitang magpinta ng maayos para hindi mo pagsisihang pinakasalan mo ako. Zhou Shengyan, ang tanging pinagsisihan ko ay ang mahalin ka sa buhay na ito. Sabi ni Wuma, wala ka raw sa ospital. Saan ka pumunta? Zhou Shengyan, ayoko na maging Mrs. Zhou. Chinge? Pinagawa lang naman kita ng isa pang painting. Huwag ka lang mag-inarte. Ano ba? Paalam na ng lubusan, Zhou Shengyan. Ayan. Hindi ka ba napaso? Us naman ako. Ayan. Napakasarap sa pakiramdam na nariyan ka sa tabi ko. Tingnan mo. Ang daming ilaw sa labas mula sa mga tahanan, habang ikaw naman ang siyang nagsisilbing ilaw ko. Ayan, kahit gaano ka pagabing makauwi, magtitira pa rin ako ng ilaw para sa'yo. Gusto kong lagi ka lang sa tabi ko habang buhay. Siyempre. Yu Chinge, hinding-hindi ako maniniwalang iiwan mo ako. Ayan, gusto ko sana. Alam ko na, tiyak na babalik ka para hanapin ako. Bakit nandito kayo? Sishi, nabalitaan kong nadapa ka. Maayos lang ba ang apo ko? Kasalanan ko po ito dahil hindi ako naging maingat. Pero, sabi ng doktor, masyado pong malusog ang bata. Natural na hindi kasalanan ng ating Sixi. Kasalanan lahat iyon ng hangal na babaeng iyon. May pakiramdam ka ba? Hindi mo man lang ba maisipang magbalat ng dalandan para mawala ang pagkauhaw namin? Ang dami pang himaymay nito. Hindi mo ba nakikita? Tingnan mo. Ano bang klaseng asawa ang pinakasalan ni Ayan?
Maski ang rumespeto sa mga biyenan ay hindi niya alam. Pasensya na po. Lilinisin ko pong muli. Ma, pinuntahan mo na ba si Chingge? Bakit ko siya pupuntahan? Nararapat lang sa kanya ang nangyari. Dahil sa kanya, nagkaroon si Sixi ng aksidente. Ilang beses ko na bang sinabi sa iyo? Ang babaeng iyon, sa isang tingin pa lang, ay halata ng masamang tao. Sinabihan kitang hiwalayan siya, pero hindi ka nakinig. Tama na po. Pupuntahan ko muna siya. Magandang araw. Ang numerong tinatawagan niyo ay kasalukuyang nakapatay. Anong nangyayari? Hindi siya kailanman nagkakaganito. Kayo po ba ang kamag-anak ni Yu Chingge? Siya po ay isang oras na ang nakakalipas noong tuluyan nang wala na. Wala na? Saan pa siya pupunta kung iiwan niya ako? Ching-ching. Anak, nakikiusap ako sa iyo. Pakiusap. Huwag ka munang umalis. Kapag lumabas ka ng bahay na ito, ituturing ni Pamilyang Yu na wala na siyang anak na katulad mo. Nasaan siya ngayon? Sabihin mo sa akin ngayon din. Wala siyang sinabihan kahit na sino. Nasisiraan ka na ba ng bait? Magandang araw po. Ang tinatawagan ninyong subscriber ay kasalukuyang hindi maabot. Ayan, ito ang unang beses na hindi mo sinagot ang tawag ko. Yu Chingge, ano ba talaga ang ginawa mo? Hello? Anong kailangan mo? Sir, nahanap na po namin. Magsalita ka. Umalis po si Mrs. Lulan ng isang taxi. Ipinadala ko na po sa inyo ang kopya ng CCTV. Ayan, gusto mo bang sabay tayong gumawa ng guantes para sa baby? Nabalitaan mo na ba? May naganap na aksidente sa taxi doon sa banda roon. Napakalala ng banggaan, nahati sa dalawa ang sasakyan. Paano na kaya ang pasahero? Parang babaeng pintor daw iyon. Saan ito nangyari? Doon lang sa unahan. Sir, bawal po pumasok dito. Hayaan mo akong makasilip? Hayaan mo lang akong makita kahit saglit. Bawal po ang pumasok dito. Kahit saglit lang. Bawal pumasok dito. Huwag kang pumasok. Paraanin niyo ako. Kahit isang silip lang. Hindi pwedeng pumasok. Kamag-anak po ba kayo? Pakisuri po kung sino ang nasa loob. Makikipagdumina ako sa iyo. At ibibigay ko na ang posisyon ng pagiging asawa sa kanya. Imposibleng ikaw iyan. Ang mahalaga lang sa akin ay ang batang dinadala ko. Hindi ito maaari. Hindi na makakapinta pa ang kamay ko. Kung magpipinta pa ako ng isa ay tuluyan na itong... Ang mga pintor naman ay laging may sugat sa kamay. Oo? Tama? Tulungan mo si Shishi sa huling pagkakataon? Pwede ba? Nagdadalang tao na si Shishi. Hindi siya pwedeng madikit sa pintura. Pero nagdadalang tao rin ako. Yu Chingge! Yu Chingge! Yu Chingge, gumising ka! Hindi pa kita hinahayaang mawala, Yu Chingge. Yu Chingge, sabi ko gumising ka. Pagkatapos mong magpinta, dadalhin kita sa ospital. Magpinta ka. Mawawala rin sa iyo ang bata balang araw. Hindi pa kita hinahayaang mawala. Sige, magpinta ka. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatan na iwan ako basta-basta? Magpinta ka. Zhou Shengyan. Yu Chingge, gumising ka na sabi. Pakawalan Yu mo na Chingge. Kamag-anak po ba kayo?
Mabuti na lang at hindi. Yu Qingge, nasaan ka ba talaga? Ang Zhou Shengyan na iyan ay isang mapagpanggap. Paano niya ito nagawa sa iyo? Ang mga salita ng lalaki ay puro kasinungalingan. Tama na iyan. Naiinis lang talaga ako. Puno na ako ng galit. Ayos lang ako. Hayaan mo na. Hayaan mo silang mabulok. Magiging mas maganda ang buhay natin kaysa sa kanila. Marami pa namang lalaki sa mundo. Tingnan mo, iyong nasa unahan, mukhang maayos siya. Maganda ang katawan at mahaba ang mga binti. Hindi ba mas okay siya kaysa sa tuso na si Zhao? Pamilyar siya sa akin, parang nakita ko na siya somewhere. Tama na. Wala muna akong ibang gustong isipin. Gusto ko lang mabuhay ng payapa. Tara na. Bakit ka nagmamadali? Nawawala ang cellphone ko. Hinto. Ikaw na magnanakaw ka. Sabi nang huminto ka. Sa'yo ba ang cellphone na ito? Siya nga. Ang gwapo naman. Perpekto siya sa kahit anong anggulo. Qingge, anong nangyari sa iyo? Qingge. Dahil sa paulit-ulit na pagkawala ng bata, si Miss Yu ay nanghihina ng husto ang katawan. Masyado ring pagod ang kanyang kanang kamay, kaya kahit maging matagumpay pa ang operasyon, ang kanyang pang-araw-araw na kilos ay bahagyang magkakaroon pa rin ng limitasyon. Yu Qingge, sa loob ng nakalipas na mga taon, ano ang pinagdaanan mo? Paano ka ba inalagaan ni Zhou Shengyan? Qingge, sa wakas ay gising ka na. Salamat sa inyo. Qingge, alam mo ba, kamakailan ay may nadiskubre akong isang kainan na sobrang sarap. Qingge, pumunta ka rito at magdemo ka. Zhou Shengyan? Sa kabaitan at kagandahan ni Yu Qingge, paano mo nagawang saktan siya? Hindi ka karapat dapat sa kanya. Hindi na masakit. Zhou Shengyan, sisimulan ko na ang bago kong buhay. Qingge, kapag tapos na ang operasyon mo, dadalhin kita sa Royal Academy of Arts. Iyan ba ang para sa pagpili ng mga mentor sa Royal Academy of Arts? Oo. Dati pa naimbitahan si Qingge na maging mentor doon, pero dahil sa lalaking yon, naantala ang lahat. Huwag mong sabihin ganoon ka rin, sir. Isa rin akong imbitadong mentor. Kung hindi nyo mamasamain, handa akong tumulong. Ako si Luo Shingen, dating kaklase ni Miss Yu. Naaalala mo ba siya? Kung hindi mo siya aprobado, hindi ako papayag na ipagkatiwala ka sa taong hindi natin kilala. Parang pamilyar siya, pero hindi ko na maalala. Sige na, ititigil ko na ang pagbibiro sa kaniya. Naging magkagrupo kami noong sketch class natin. Kilala ko siya. Akala ko talaga ay hindi mo na ako naaalala. Naaalala kita.
Ang mga contact numbers niyo ng magulang mo ay nasa kamay ko. Kaya mabuti pang huwag kang gumawa ng anumang masamang plano. At saka, ang boyfriend ko ay isang pulis. Alam mo na ang dapat mong gawin, di ba? Sumusumpa akong si Luo Shingen. Ay aalagaan ng mabuti si Yu Qingge at kung hindi, tamaan sana ako ng kidlat. Habang buhay, kung mamahalin si Yu Qingge, hayaan mo siyang maglikha ng payapa at sisiguraduhin kong hindi siya maghihirap kahit kaunti. Tama na. Tama na. Sa dami ng mga panunumpa, nagmumukha ng peke ang katotohanan. Ito ang pinakamahalagang bagay para sa akin. Kapag lubos na kayong nagtitiwala sa akin, saka nyo na ito ibalik sa akin. Naniniwala ako sa iyo, Luo Shingen. Yu Qingge, karapat-dapat ka sa respeto ng lahat at tratuhin ng may katapatan. Ikaw ang pinakamahusay na bituin sa mundo ng sining. Mahusay ba talaga ako? Kung ganoon, bakit si Zhou Shengyan ay paulit-ulit na pinipili si Zhong Shishi? Magaling ba talaga ako? Kung ganoon, bakit si Zhou Shengyan, nang paulit-ulit, ay mas pinili si Zhong Shixi? Qingge, ito ang unang art exhibit ni Zishi at kailangan pa niya ng isang painting. Sabi niya, ito na ang huling pagkakataon. Nagmamadali si Shishi doon. Tapusin mo muna ang pagpipinta bago ka umalis. Ako, may nasabi ba akong mali? Hindi. Wala naman. Kaya lang. Pasensya na. Hanggang kailan pa ba kayo magyayakapan? Pasensya na, nabigla lang ako. Salamat sa iyo. Ang mga pampalakas loob mo. Ang nagsisilbing pinakamalaking inspirasyon ko. Qingge, seryoso ako. Hindi lang ito pampalakas loob o inspirasyon. Ikaw ang pinakamagaling. Binabayaran ko kayong mga walang kwenta, pero wala kayong silbi. Pasensya na po, sir. Hanapin niyo siya. Opo. Hindi mo ba talaga ako kayang paniwalaan kahit minsan lang? Yu Qingge, hindi ka makakaalis sa tabi ko. Ayan, bakit ang tagal mong sumagot sa tawag? Hindi ba't kasama mo naman sina Papa at Mama? Medyo busy ako ngayon. Mag-usap na lang tayo mamaya. Ayan, sipa ng sipa ang baby. Siguradong namimiss ka na niya. Sige na. May gagawin pa ako. Pinupuntahan mo ba na naman si Yu Qingge? Kapag nakialam ka pa sa mga lakad ko, hindi ka na makakapasok sa pamilya Zhou. Huwag na huwag kang papasok sa pamilya Zhou. Hoy, hello? Zishi, anong nangyari sa iyo? Wala ito. Busy si Ayan. Basta't wala itong kinalaman sa masamang babaeng si Yu Qingge, ayos lang. Yu Qingge, bakit hindi ka pa maglaho sa mundo? Bakit nandito pa rin si Zhong Shishi? Masakit ang tiyan niya. Bakit hindi tumawag ng 911? Ayan, birthday ko ngayon. Nangako ka sa akin. Nasasamahan mo ako parati. Kailangan mo ba talagang makipagkompetensya kay Shishi ng ganito? Yu Qingge, bakit sobrang selosa mo?
Yu Qingge, noong araw na pinilit mo akong manatili, hindi ba't dahil mahalaga ako sa iyo? Oo, dahil mahalaga ako sa iyo. Kung hindi dahil sa iyo, mabubulok lang ang bulaklak na ito sa madumi at maputik na mga palumpong, hindi katulad ngayon na inaalaga ang mabuti. Kaya, naniniwala ka rin ba na ang lahat ng ito ay isang romantiko at magandang pagkakataon, hindi ba? Luo Shingen ang kamay ko. Doktor, Miss Yu, tagumpay po. Ang pakiramdam sa iyong kanang kamay ay dahan-dahan ang bumabalik. Ipagpatuloy lang yan. Kahit na hindi mo na kayang humawak ng brush sa susunod, magiging maayos pa rin naman ang pang-araw-araw mong buhay. Magpahinga ka mabuti. maaari ko bang tingnan ang kanang kamay mo? Tiyak na bubuti ang kalagayan mo. Tiyak iyan. Pa, bumalik na ba si Qingge? Pa, matagal ko nang hinahanap si Qingge. Lumayas ka. Kung hindi dahil sa iyo, bakit nawala ng ganoon na lang ang anak ko? 3 taon na siyang kasal sa iyo, ngunit sinira mo ang buhay niya dahil kahit maging ina ay hindi na niya magagawa. Kung hindi dahil sa iyo, hindi sana siya nakipaghiwalay sa amin at hindi siya matatakot na bumalik sa bahay na ito. Zhou Shengyan, ibalik mo sa akin ang anak ko! Ibalik mo sa akin ang anak ko! Ibalik mo siya! Qingge, maligayang kaarawan. Mula ngayon, sa araw na ito, taon-taon, palagi akong mananatili sa tabi mo. Ayan, mamahalin mo ba ako habang buhay? Siyempre naman. Sinungaling. Mapagpanggap ka. Manlilin lang ka. Sinungaling. Qingge? Patawad. Patawarin mo ako. Zhou Shengyan. Zhou Shengyan. Halika na, magdiborsyo na kayo. Hindi maaari. Hindi ako makikipagdiborsyo. Ayan, pero paano na ang anak natin? Paano kung ipanganak siyang walang papeles? Mukhang nakapagdesisyon na si Qingge. Sana ipagbigyan mo na siya. Sinabi ko na. Si Qingge ay mananatiling ginang Zhou magpakailanman. Tungkol sa bagay na ito, wala kayong karapatang magdesisyon. Higit 6 na buwan na akong buntis, pero si Yu Qingge pa rin ang iniisip mo. Shishi, ano ang nangyari sa mukha mo? Masama lang ang pakiramdam ko dahil malaki na ang tiyan ko, kaya ito naging ganito. Lumabas ka muna saglit. Anong nangyayari? Bakit nagka-allergy ang mukha ko? Miss Jong, nagbabago ang mga hormone sa katawan kapag nagbubuntis. Kaya ito naging sanhi ng masamang reaksyon sa itinurok na gamot sa iyong katawan. Kailangan mong maghanda. Naintindihan ko. May balita na ba kay Qingge? Shishi, bakit ka nakasuot ng face mask sa loob ng bahay? Nagkaroon kasi ako ng allergy sa mukha, kaya kailangan ko muna mag-mask para hindi lumala. Ayan, may problema ba? Wala lang. Bukas, pwede mo ba akong samahan sa Yun City para sa isang art exhibit? Medyo natatakot kasi ako. Pumunta ka mag-isa. Young Master, may nahanap po kaming record sa airport tungkol sa plane ticket ni Miss Yu. Saan siya pumunta? Sa Yun City po. Ibilhan mo agad ako ng ticket papuntang Yun City. Young Master, tama po bang umalis kayo sa mga oras na ito? Gawin mo na lang. Qingge, pag nagkita na tayo, gagawin ko ang lahat para mapabalik ka sa akin.
Principal, ang kanang kamay ko ay baka matagalan bago muling makarecover. Chingge, bakit hindi ba pwedeng ang kamay na iyan ay maging golden left hand ni Picasso? Tama po kayo. Total si Picasso naman, hindi lang naman kanang kamay ang meron siya. Kayong dalawang henyo, ngayong nandito na kayo, wala nang alisan. Huli na para magbago ang isip nyo. Yu Chingge, tama lang na umalis ka na. May mas malawak pang mundo na naghihintay sa iyo. Sa unang klase pa lang ni Teacher Yu, napakasikat na niya agad. Hindi tulad ko, iniiwasan ako ng mga bata. Chingge. Ngayong gabi, sa pambansang MVP Art Exhibition Awards, inirekomenda ka ng paaralan bilang kinatawan para manood ng seremonya ng paggagawad. Dati, may isang kalahok ng pangalan ay Sixi. Napakahusay niya. Hindi ko lang alam kung bakit. Kinalaunan, ang mga gawa niya ay nag-iba ang dating, unti-unting nawala ang pagiging espesyal nito. Nararamdaman ko na. Ang mga painting niya ay kaparehong kapareho ng estilo mo. Siguro ay matanda na ako. Namamalikmata lang siguro ako. Ang ex-girlfriend ni Zhou Shengyan, Shishi din yata ang pangalan, ibig bang sabihin ang kamay ni Chingge? Posible kayang ang mga kamay ni Chingge, dahil sa pagguhit para sa iba, ay napagod ng husto? Tungkol sa bagay na ito, ipinapaubaya ko na sa iyo ang aking munting Picasso. At maging sa iyo rin, iha. Chingge, kung kailangan mo ng tulong ngayong gabi, asahan mong mananatili ako sa tabi mo. Sobra namang taas ng hitsura niya, nakakamangha. Pamilyar ang babaeng iyan. Parang nakita ko na siya kung saan. Hindi kaya siya. Yung sino ba iyon? Iyong kay Pamilya Zhou? Bakit hindi si Zhou Shengyan ang kasama niya? Ito talaga. Hindi mo ba alam? Nitong mga nakaraang taon, wala nang balita kay Yu Chingge. Samantalang sa tabi ni Zhou Shengyan, laging nakukuhanan ng litrato ang ex-girlfriend niyang si Zhong Sixi. Dati pa man si Zhou Shengyan, nagdaos ng napakarangyang kasal. Posible pa rin bang nagtaksil siya? Ilang taon na, yang kumakalat sa Weibo. Sabi nila, ay hindi na mahal ni Zhou Shengyan si Yu Chingge at muling binalikan si Zhong Sixi na kapapasok lang ng bansa. Nitong nakaraan nga, nakuhanan pa ng kaibigan ko, si Zhou Shengyan, nakasama ang buntis na si Zhong Sixi habang namimili sa baby shop. Lumanas ka pala ng napakaraming bagay. Iwanan na ang mga walang kwentang tao, tayo sa Chingge, ay magiging matagumpay. Sixi! Sandali lang, hintayin mo ako. Ayan, aakyat na tayo sa entablado. Mamaya na po kayo pumunta. Sige. Sino ang lalaking iyon? Bakit siya nakaupo sa tabi ng asawa ko? Salamat po sa inyong lahat sa kabila ng inyong pagiging busy sa pagpunta sa National MVP Art Exhibition Awards Ceremony. Una sa lahat, ating tanggapin ang mula sa Yuncheng Royal Academy of Art na mga panauhing pandangal, sina Bebe Yu Chingge at Ji Luo Xing'en. Susunod, iaanunsyo ko na ang unang tatlong nanalo sa painting exhibit na ito. Ang nakakuha ng ikatlong pwesto ay ang lalaking nakasuot ng itim mula sa pintor na si Zhao Li. Ang nakakuha ng ikalawang pwesto ay ang babaeng nakasuot ng puting blouse mula sa pintor na si Wang Li. At ang nagkamit ng unang pwesto ay ang Madam Lisa mula sa pintor na si Zhao Rui.
Bakit hindi ko nakikita ang ninakaw ni Zhong Shishi na painting? Bakit hindi ko makita ang kinuha ni Zhong Shishi na painting? Paano niya natiis na pakawalan ang ganito kagandang pagkakataong sumikat? Kapag nanalo ako ng award sa pagkakataong ito, makukuha ko na ang lahat ng mga sikat na brand sponsor sa bansa at magiging mas mataas din ang posisyon ko sa pamilya Zhao. Bakit hindi nakadisplay ang painting ko? Ayan, hindi ba sabi mo, iyong painting na ginawa sa akin ni Yu Qingge ay siguradong mananalo ng award? Bakit wala ito sa entablado? Salamat po sa inyong pagdating. Sandali lang po. Maari ko bang itanong kung bakit hindi ipinakita ang gawa ni Bibe? Zhong Shishi? Gusto kong maging patas at tapat ang paligsahang ito sa halip na may kung sinong mentor ang may ginagawang milagro sa likuran. Zhou Shengyan, talagang iniisip mo na kaya kong kontrolin ang kompetisyon. Hindi ba't ganito naman talaga ang ginagawa mong taktika noon pa? Sinayang ko pala ang 7 taon para sa isang lalaking gaya mo. Qingge, hindi mo naman pwedeng dahil lang sa hindi mo ako gusto, ay hindi mo nahahayaang manalo ang gawa ko. Bakit siya ganyan? Sinasabi ko na nga ba na si Zhong Shishi at si Zhou Shengyan ay may namamagitan. Sobrang lala naman nito. Kapag wala pang kahit na anong ebidensya, ang pagbibintang sa ibang tao ay paninirang puri. Ito na ba ang asal ng pinakamayamang tao sa Lincheng? Nakakahiya naman. Naniniwala kaming lahat na dahil 88 beses nang idineos ang MVP Art Exhibition, magbibigay sila sa inyo ng tamang desisyon, hindi sa pamamagitan ng inyong mga salita, habang nandito kayo at gumagawa ng gulo. Pasensya na po. Plano ko sanang makausap ng pribado si Miss Zhong tungkol sa paglabag sa mga patakaran. Pero ngayon, wala na akong ibang magagawa kundi i-anunsyo ito sa lahat. Base sa kumpirmasyon, hindi lang ang 4 na serye ng entry sa kompetisyon, kundi pati ang mga pinta ni Miss Zhong sa nakaraang mga taon na ipinapakita sa ibang mga lugar ay hindi niya mismo iginuhit, kundi nagmula ang mga ito sa kamay ng isang hindi kilalang master. Ang 4 na beses na naging kampeon na si Zhong Shishi ay isang pekeng tagumpay lang pala. Hindi lang iyon. Sa loob lang ng 4 na taon ay nagnakaw siya mula sa iisang tao ng 100 piraso ng mga obra. Nagnakaw ng gawa ng iba? Anong klaseng ugali yan? Bakit parang wala man lang siyang konsensya? Nakakapanghinayang lang isipin na madali nating makikita sa mga obrang nagawa sa loob ng maikling panahon na sobrang naubos ang lakas at galing ng master hanggang sa ang kalidad ng gawa ay naging paunti ng paunti, lalo na sa huling bahagi. Nang pinakamahalagang detalye, na puro mga marka na lang ng kamay. Lalong-lalo na ang huling painting, ito ang pinaka-importante sa lahat. Meron pa itong bakas ng mga marka. Dahil sa markang iyon, nahanap na namin ang tunay na may-ari ng 100 painting na ito. Walang iba kundi si Yu Qingge. Tapos na. Tapos na ang lahat. Diyos ko, ibinigay niya ang painting ng asawa niya sa ibang babae para sumali sa exhibit at sinira pa ang kamay ng asawa niya. Ganyan ba talaga? Kalala ang pinakamayamang tao rito. Mr. Zhou, pakipaliwanag naman. Magsalita ka naman, Mr. Zhou. Tigilan niyo ang pagkuha ng video. Umalis kayo. Huwag niyo akong videohan. Grabe, mukhang pumalpak ang operasyon sa mukha niya. Tara na. Isang kalokohan, hindi kasing ganda ng mga paputok. Oo nga, napakaganda talaga. Sa exhibition ni Shishi, may kulang pa na isang painting. Tulungan mo siyang magpinta muli. Pwede ba? Zhou Shengyan, pabayaan mo na ako. Hinding-hindi maaari. Dapat kang manatili sa tabi ko habang buhay bilang aking Mrs. Zhao at maging tagapinta para kay Shishi. Zhou Shengyan, kahit hindi ako maging Mrs. Zhou mo, mas magiging maayos ang buhay ko. Sa pagkakataong ito, mabubuhay ako para sa Yu Qingge. Ayan, kailangan mo akong tulungan. Bitiwan mo ako. Sa ganitong sitwasyon, sarili mo pa rin ang iniisip mo, di ba? Ang mga stocks ng pamilya Zhou ay bumagsak ng dahil sa iyo. Ano ang nangyayari dito? Bakit kayo nag-aaway?
Baka masaktan ang mahal kong apo. Zhou Shengyan. Noong una ay kinuha mo ang painting mula kay Yu Qingge para ibigay sa akin. Ngayong nabunyag na ang lahat. Ako pa ang sisisihin mo? Ang tiyan ko. Kung hindi dahil sa mga payo mo, hindi sana lalayo si Yu Qingge sa akin at hindi sana ako magkakagusto sa iyo. Ang apo ko. Bilis. Dalhin niyo si Sixi sa ospital. Bilisan niyo. Sisi. Ex-Sisi. Ayan. Siya ay abala sa pag-aayos ng gulo sa kumpanya. Ikaw, huwag ka na masyadong mag-isip. Kapag natapos na siya, bibisitahin ka rin niya. Sa ngayon, ang pinakamahalaga ay mapabuti ang iyong katawan at sikaping muling magkaroon ng apo si Pamilya Zhao sa lalong madaling panahon. Yu Qingge, kung hindi dahil sa iyo, paano nawala ang aking anak? Tita, pagod na ako. Iwan mo muna iyan diyan. Inumin ko iyan mamaya. Sige, magpahinga ka na muna. Sabihan mo si tita kung anong gusto mong kainin. Sasabihan ko si tita na dalhan ka rito mamaya. Tulungan mo ako sa isang bagay. Kapag natapos mo ito, bibigyan kita ng 3 milyong dolyar. Salamat ha. Matagal-tagal na ring hindi nakakalaro kaya naninibago na ako. Magsanay ka lang ulit ng ilang beses at babalik din ang laro mo. Yu Qingge, tingnan mo kung sino ito. Tay, Nay, Ano sa tingin mo? Ang sorpresang ibinigay ko sa iyo, malaki, di ba? Zhong Shishi, ano ba talaga ang balak mo? Bibigyan kita ng kalahating araw. Pagkatapos nyon, kapag hindi ka nakabalik sa Hucheng, asahan mong mawawala na ng tuluyan ng mga magulang mo. Hello, hello? Luo Shingen. Kailangan kong bumalik. Nasa kamay ni Zhong Sixi ang mga magulang ko. Oo, mag-book ka ng flight. Ipaubaya mo sa akin? Huwag kang matakot. Aayusin ko na agad ang eroplano. Opo, Young Master. Lalapag ang helicopter pagkalipas ng 15 minuto sa playground ng eskwelahan. Tapos na ba ang misyon ni Kuya? Ayon po kay Madam, kasama po ng unang Young Master ang kanyang asawa pabalik sa Hucheng para sa kanilang honeymoon. Tulungan mo akong kontakin ang kuya ko. Utusan mo siyang mag-imbestiga tungkol sa isang tao. Kapag nahanap na, ibigay mo sa akin ang address. Sige po, Young Master, ipinapasabi rin po ni Madam. Good luck po sa panliligaw sa inyong asawa. Tumigil ka. Huwag kang gagalaw. Paano mo nahanap ang lugar na ito? Hindi ba dapat nasa loob ka pa ng eroplano? Zhong Shishi, narito na ako. Pakawalan mo ang mga magulang ko. Pinalayas ka na nga sa pamilyang Yu. Nagawa mo pang pumunta rito para sa matatandang iyan? Ayusin mo ang pananalita mo. Kapag nalaman ni Zhou Shengyan kung ano talaga ang ugali mo, mahalin ka pa kaya niya? Ang kapal ng mukha mong banggitin si Ayan. Kung hindi dahil sa iyo, ang anak sana namin ay hindi nawala. Ang mukha ko, reputasyon ko, career, anak, at maging si Ayan, lahat sinira mo. Sinira mo ang lahat. Sino ang nanira sa iyo? Alam mo sa sarili mo ang totoo. Magsalita ka. Ano ang kailangan para pakawalan mo ang mga magulang ko? Gusto kong tapusin mo ang gamit ng kamay mo sa pagpipinta. Pagkatapos ay maglabas ka ng pahayag na ginawa mo iyon para sa Ayan at kusa mong ibinigay ang painting sa akin. Ang kanang kamay ko, bago pa mag-aampunta sa Yun City, noong huling nagpinta ako para sa iyo, ay wala na. Hindi ba't may kaliwang kamay ka pa? Pulutin mo iyan. Bilisan mo, gawin mo na. Tigil! Anong ginagawa mo rito? Qingge, okay ka lang ba? Zhong Shishi, kailan ka pa naging ganito kasama? Bakit hindi mo pa sila pakawalan? Paano mo nasasabi ang mga bagay na iyan sa akin? Yu Qingge, kailan ka pa naging ganito kaarte? Ngayon, pati ang magpinta para sa Shishi ay ayaw mo na. Bagay na bagay talaga kayong dalawa.
Mukhang ang pagtatapon ng basura ng Yuelaw ay saktong-sakto. Chinge, pakinggan mo ang paliwanag ko. Hindi ba't gusto mo lang naman akong wasakin? Nasa iyo na kung anong gagawin mo sa akin. Huwag! Ayos lang ba kayo? Ayos lang kami. Ikaw, ayos ka lang ba? Pagkatapos ng napakalaking gulong ito, bakit hindi ka pa umuuwi sa bahay? Alam mo bang nag-aalala ng husto ang mama at papa mo? Amuin mo yang babae mo. Mag-ingat ka. Tulungan mo ako, Ayan. Ayan. Pwede mo namang iwasan na masugatan ng ganyan kalubha. Sabi ng doktor, kapag nasugatan pang muli ang pulso mo, hindi mo na magagawa ang mga normal na bagay sa buhay mo. Malakas naman ang katawan ko, baliwala lang sa akin ang sugat na ito. May kulang pang isang painting sa exhibit ni Zishi, iguhit mo pa siya ng isa. Ipinapagawa ko ang Pero kailangan mo pang gamitin ang mga kamay mo para magpinta. Ano? Basta kapag sa akin ipinagkatiwala, makaaasa ka para makapagpakitang gilas ka sa babae, pinaghintay ko pa talaga sila hanggang ngayon bago sila kumilos. Kuya, may kailangan lang akong asikasuhin. Ibababa ko na muna ito, ha? Ganoon ba, Bayani? Chinge, hinding-hindi kita hahayaang lumayo sa akin. Ang nasasakdal na si Zhong Shishi ay napatunayang nagkasala sa kasong kriminal at hinahatulan ng 5 taong pagkakakulong. At kailangang magbayad ng 10,000 dolyar kasama ang pagbawi sa mga karapatang sibil sa loob ng 3 taon tapos na ang paglilitis. Mr. Zhao, noong una ay sinabi niyo na si Ginang Zhong Shishi ay isang mahusay na artista, ngayong napatunayang peke ito. Ano po ang masasabi niyo? Mr. Zhao, tungkol po sa ginawa ni Ginang Zhong Shishi na pagkuha sa mga magulang ng dati ninyong asawa, inyo po ba itong iniutos? Ang asawa ko ay si Yu Chinge lamang, at hindi iyon magbabago. Pagdating naman kay Zhong Shishi, isa lamang siyang kaibigan na pinapangalagaan ko bilang pabor sa aking mga magulang. Simula ngayon, wala na akong kinalaman sa kanya. Zhou Shengyan, napakawalang puso mo talaga. Kaya naman pala, hindi ka na gusto ni Yu Chinge. Chinge, sumama ka na sa akin pabalik. Kukuha ako ng pinakamagaling na doktor para maalagaan ka. Ang kamay niya ay napinsala na dahil sa iyo, gusto mo pa bang mapinsala ito muli? Ikaw. Zhou Shengyan, natatandaan mo pa ba noong sinabi mong dadalhin mo ako para makapagpahinga? Anong nangyari pagkatapos niyon? Patawad. Pangako, hindi na ito mauulit muli. Hindi ka pa ba nagsasawa sa mga salitang iyan dahil pagod na akong pakinggan iyan? Simula noong una akong nagdalang tao, hindi ba't lagi mo iyong sinasabi? Noong oras na iyon ay pinilit lang ako ni Mama kung hindi lang siya nagtangkang saktan ng sarili. At iyong gamot para mawala ang bata. Ikaw ang nag-utos niyon, di ba? Paano mo nalaman? Paano mo nalaman? Walang hiya ka. Huwag na kayong mag-away. Chinge, nag-aalala ka pa rin sa akin, hindi ba? Alam ko na yon. Gagamitin mo pa ang mga kamay mo sa pagpinta. Kaya hindi mo dapat hayaang masira yan dahil lang sa isang taong walang kwenta. Chinge, dati, ang mga mata mo ay nasa akin lang palagi. Huwag kang mag-alala. Aalagaan ko ito ng mabuti. Sasamahan pa kita sa pagpinta sa susunod. Bakit ngayon? Hindi mo na ako makita? Achi, tulungan mo ako. Araw-araw akong inaapi dito, at lahat ng iyon ay dahil sa masamang babaeng si Yu Chinge. Sishi,
Huwag kang mag-alala, tiyak na tutulungan kita. Nangako na si Ayan na pakakasalan ako, pero ayaw niyang ibigay ang posisyon ko bilang si Mrs. Zhao. Hindi lang yan, lumalapit pa siya sa ibang lalaki, at pagbalik ay pinaratangan akong nagnakaw ng kanyang painting. Sishi, huwag kang umiyak. Sisirain ko ang reputasyon niya para ipaghiganti ka. Yu Qingge, sisiguraduhin kong magsisisi ka. Binibining Yu Qingge at Ginoong Luo Xingen bilang nanalo sa ikalabinsiyam na Golden Painting Award ng Best Winner Award. Ano po ang gusto ninyong sabihin? Yu Qingge, inagaw mo ang asawa ng iba. Ikaw ang dahilan kung bakit nawala ang bata. At nagnanakaw ka ng gawa ng iba. Ngayong araw, sa harap ng lahat ng media, ibubunyag ko ang tunay mong pagkatao. Hindi ba si Yu Qingge ang legal na asawa ni Zhou Shengyan? Sino ba itong lokong ito? Siya yung dating palaging sumasama at sumisipsip kay Zhong Xixi, si Bai Qi. Siguradong nandito siya para ipagtanggol si Zhong Xixi. Pero hindi naman tama na baliktarin ang katotohanan, di ba? Ang umagaw ng asawa, naging dahilan ng pagkawala ng bata, at nagnakaw ng gawa ng iba ay si Zhong Xixi, di ba? Nakulong na nga siya. Ano bang alam niyo? Matagal nang nag-propose si Zhou Shengyan kay Sixi. Itong si Yu Qingge ang kabit. Matagal nang lumpo ang kanang kamay ni Yu Qingge. Kaya paano siya makakagawa ng ganoong klaseng obra maestra? Manahimik ka! Ang asawa ko ay palaging si Qingge. Hindi siya basta kung sino-sinong walang kwentang tao lang na pwedeng palitan. Hindi pa nga siya nakikipagdiborsyo kay Zhou Shengyan, pero lantaran na siyang nakikipaglandian sa ibang lalaki. Ang babaeng walang moral na katulad niya, paanong makakagawa ng magandang painting? Siguradong ang lalaki sa tabi niya ang gumuhit nito para sa kanya. Luo Shingen, lumayo ka na sa tabi ni Qingge. Kung hindi dahil sa kawalan mo ng modo, hindi sana mapaparatangan ng masama si Qingge. Ikaw. Ayos lang. Ako na. Zhou Shengyan, ikaw itong walang modo, di ba? Noong una, alang-alang kay Zhong Xixi. Sinampal mo ako, ninakaw ang mga painting ko, at noong nawala ang bata dahil sa'yo, bakit hindi mo naisip na asawa mo ako? Ngayong diborsyado na tayo, umaarte ka pa ngayon na para bang asawa pa rin kita. Imposible! Kailan pa tayo nagdiborsyo? Nasa akin ang divorce papers. Ano pang itinatanggi mo diyan? May padala po para sa inyo. Salamat. Yu Qingge, natanggap mo na ang divorce papers, di ba? Mula ngayon, huwag mo nang habul-habulin ang anak ko. Ang pamilyang-pamilya Zhou ay ikinahihiyang nagkaroon kami ng manugang na katulad mo. At isa pa, pakisabi sa iyong ina, na ako, si Yu Qingge, sa pagkakaroon ng asawang katulad mo, ay lubos na ikinahihiya. At para sa inyong pamilya Zhou sa susunod, lumayo kayo sa akin hanggat kaya nyo. Huwag nyo na akong kukulitin. At ikaw, humanap ka naman ng mas maayos. Sirang-sira na ang mukhang retokada ni Zhong Xixi at gagawin mo pa rin ang lahat para sa kanya? Hindi iyan totoo. Huwag ka munang tumanggi. May ipakikinggan ako sa iyong maganda. Ang hangal na si Bai Qi, pinalilitrato ko sa kanya si Yu Qingge, matapos niyang kunin ito. Sinasabi niya sa aking ako lang ang mahal niya, at hindi niya kayang makipaglapit sa ibang babae. Baliw talaga. Nasusuka ako kapag nakikita ko ang mukha niya. Ang aking kaliwang kamay, ang siyang magpapatunay na mananalo ako ng parangal. Qingge. Nakahanap ako ng magandang lugar para kumuha ng inspirasyon. Kung sino man ang huling matapos mag-drawing, siya ang manlilibre ng pagkain. Sige ba? Hello.
Young Master, nasa pintuan na po ang korte para kumpiskahin ang ating mga ari-arian. Sabi nila may nag-report sa kumpanya na sangkot daw sa pagpeke ng mga obra para kumita ng malaking halaga. Dahil tumanggi pong makipagtulungan ang inyong mga magulang, dinala na po sila ng mga autoridad. Kontakin mo muna ang abogado. Papunta na ako riyan. Luo Shingen, ikaw ba ang may gawa nito? Zhou Shengyan, kung magwawala ka, doon ka sa ibang lugar. Walang papatol sa iyo dito. Kung hindi ikaw ang nag-report, bakit nasekwester ang kumpanya ko? Zhou Shengyan, bitawan mo siya. Ayos ka lang ba? Buti hindi nasira. Para sa iyo ito. Hindi ba ito? Ang nakatago mo pa rin? Dahil ito ang pinakaimportanteng alaala ko. Chinge! Chinge! Kamusta? Ang tinatawagan ninyong numero ay kasalukuyang hindi sumasagot. Pakisubukang muli mamaya. Parusa ba ito? Hindi na makakaguhit pa ang kamay ko. Kung guguhit pa ako ng isa, baka tuluyan ng... Huwag kang makulit. Buntis na si Sixie. Hindi siya maaaring madikit sa mga pintura. Pero buntis din ako. Ayan. Guguhit ako. Sige, guguhit na ako. Maraming beses mo na akong pinatawad noon. Bakit ngayon ayaw mo na akong patawarin? Kung mawala lang ba si Luo Shingen, ay babalik ka na sa akin? Zhou Shengyan, tungkol sa ulat laban sa iyo ukol sa peking sining, sumama po kayo sa amin para sa investigasyon. Mr. Zhao, ginamit mo si Yu Qingge para sa panloloko sa sining. Ito ba ay para maglaban ng pera? Mr. Zhao, dahil sa iskandalo niyo ni Zhong Xixi ay nalugi ang Zhao Group, anong masasabi mo rito? Mr. Zhou, Mr. Zhou. Mr. Zhao, magsalita ka naman. Mr. Zhou, Mr. Zhou. Para sa ating ika-100 anibersaryo, inimbitahan po. Sige po, Principal. Yu Qingge, ikaw na malas ka. Bakit hindi ka na lang mawala? Mag-ingat ka. Security. Dahil sa iyo, nalugi ang aming pamilya Zhou. Bitawan niyo ako. Maging ang anak ni Sixie ay nawala rin dahil sa iyo. Napakasama talaga ng ugali mo. Bilisan nyo, tumawag kayo ng 911. Paumanhin, pero wala na tayong magagawa. Noon pa man, sinabi ko na sa iyo na wag mong pakasalan ang malas na babaeng iyan, pero hindi ka nakinig. O ngayon, masaya ka na? Ang aming pamilya Zhou ay tuluyang gumuho ng dahil sa kanya. Ikaw ang naging sanhi kaya wala na si Papa. Kung hindi dahil sa iyo, ay nasa tabi ko pa sana si Qingge. Sinisisi mo ako? Ako ba? Ang nagtulak sa iyo para makasama si Zhong Xixi? Alis na tayo? Ace. Ang mga perang nahiram mo sa akin dati, maaari mo na bang bayaran? Ubusin mo ito at pag-iisipan ko. Ang mga perang ito ay limos ko na sa iyo.
Chingge, tulungan mo naman ako. Ang lahat ng mga ari-arian ko ay kasalukuyang nakumpiska. Wala na akong mailabas na pera at walang gustong magpahiram sa akin. Pero ang burol ng aking ama ay hindi na pwedeng maghintay pa. Nagmamakaawa ako sa iyo. Zhou Shengyan, nasaan ang hiya mo? Noong nakiusap si Chingge sa iyo para isalba ang bata, may ginawa ka ba? Humingi ka ng tulong sa Zhong Shishi mo. Ang kinita sa pagbebenta ng painting na ito ay itutuloy ko sa iyo. Pero umaasa ako na sa hinaharap, hindi na magtatagpo pa ang ating mga landas. Kaya mo ba iyon? Kung iyan ang gusto mo. Nasa Shiweksuan na ba kayo? Kararating lang po. Bakit po? Wala naman. Sa room 888, huwag kayong magmadali sa pagkain. Halika na. Ma, hindi ba kayo nagbiyahe sa buong mundo? Buong mundo? Mas importante pa ba iyon kaysa sa kinabukasan ng anak ko? Ikaw si Chingge, hindi ba? Balita ko ay iniligtas mo ang anak ko. Anong klaseng pabuya ang gusto mo? Wala kaming gaanong maibibigay mula sa pamilya Luo. Tita, hindi ko po kailangan ng pabuya. Paano kaya kung ibigay ko na lang itong lalaking ito sa iyo? Wala masyadong talento ang anak ko, pero ang mukha at katawan niya ay pwedeng-pwede na. Anong palagay mo? Ano po? Dahil niligtas mo siya, at hindi sapat ang kahit anong regalo, pakasalan mo na lang siya. Ang pamilya-pamilya Luo namin ay hindi iyong tipong nakakalimot sa utang na loob at walang pasasalamat. Sige na, aaminin ko na sa inyo. Ang anak ko ay may lihim ng pagtingin sa iyo noon pang nasa kolehiyo kayo. Tungkol dito, kaming buong pamilya ay matagal nang nakakaalam. Kapag hindi mo pa siya kinuha, tatanda siyang binata habang buhay. Ma, hinay-hinay lang po kayo? Baka matakot niyo si Chingge. Pero ikinasal na po ako. Ikinasal ka ba talaga? Sa totoo lang, nakulong ka lang sa lungga ng mga lobo sa loob ng 3 taon. Walang hiya kang babae ka. Walang hiya ka. Pagkatapos mong sirain ang ating pamilya Joe at mawasak ang pamilya natin, bigla mo lang kasama na naman ang ibang lalaki. Lagot ka talaga sa akin. Susubukan mo akong saktan? Huwag mong pagtatangka ang saktan ang manugang ko dahil kulang pa iyan sa ginawa mo. Mahusay ang ginawa mo. Aray, may nananakit dito, aray! Ma, hindi ka pa ba titigil? Pasensya na po. Aalisin ko na siya rito. Zhou Shengyan, kapag hindi mo pa siya binantayan ng maigi, sa susunod kailangan mo nang pumunta sa kulungan para makita siya. Paano mangyayari yun? Paano mo nagagawa ito? Anong klaseng trabaho iyan? Pasensya na po. Hindi ko po sinasadya. Lilinisin ko po ito agad. Saan galing ang walang kwentang ito? Ang bestidong ito ay galing pa sa ibang bansa. Mababayaran mo ba ito? Pasensya na po. Ayos lang ba kayo? Isang tagasilbi lang naman siya. Sa katayuan nyo, bakit kailangan nyo pang pumatol sa kanya? May reserbang damit sa lounge. Sasamahan ko po kayong magpalit. Wala ka nang gagawin dito. Sige na, gamutin mo na iyan. Chingge, sa hinaharap mo, wala na talaga ako. Bakit parang pamilyar ang taong ito? Hayaan mo na. Kung kailangan pang pag-isipan ng mabuti, malamang ay hindi naman ito importanteng bagay.